So live market update tayo. So tingnan natin nangyari sa gold, no? Last week, nakita natin nagkaroon ng higher time frame pullback, no? Profit taking sa high. So halos similar sa nangyari nung previous month, no? Na nagkaroon ng massive pullback or profit taking sa all-time high. So same rin nangyari last week, no? So anticipated naman natin 'yan, no? Yung mag-pullback. Kasi titingnan mo yung price ng gold ay sobrang taas na, no? Kaya normal lang na magkaroon ng ganitong pullback, no? Mas prefer nga natin na mangyaring ganito para maka-discount tayo sa next bullish move, no? Para if mag-swing trade tayo sa gold market, no? Mas maganda ang entry position natin sa bullish move, no? Gaya nangyari this week, no? Nakita natin na nagkaroon ng bullish move dito. Almost 1,000 pips yung bullish move, no? Nakita natin sa 1 hour time frame gamit yung ATS, nag-hold above dito sa key level, no? Then nag-create ng bullish momentum dito by signal, no? And breakout sa key level na to. So makita natin base pa lang sa price action and market structure, no? Bullish bias tayo dito. So base pa lang dito sa candle na to, na nagkaroon ng momentum dito yung mga buyers, no? So if ganito yung price action, wait lang tayo ng pullback, then doon tayo mag-entry ng buy. So example ng pullback ay itong ni-retest yung key level, no? Pullback, dyan maganda entry ng buy. Ito naman breakout sa previous key level, no? So yung key level natin automatic yan, no? Every day may mga key level tayo. Then pwede rin tayo mag-manual plotting ng mga key levels, no? So paano ba mag-manual plot, no? So pwede nyo tingnan yung previous key level. Example dito, may key level dito sa taas, no? Pwede natin i-plot yan. I-manual plot natin. Click nyo lang yung sa trading view, hanapin nyo yung horizontal line, no? So ito. Then edit nyo na lang yung yung settings, no? Para ganito lumabas yung layout ng horizontal line, no? Halos parehas sa key level natin. So pwede nyo gawin yan. So nakita natin nag-breakout sa key level na to. And naging support siya dito. After breakout, ni-retest, nag-pullback. Nakita natin na nag-bullish move, no? So as of now, makita natin na continue pa rin ang bullish move sa gold, no? So kaya mas favorable na maghanap ng entry for buy trades, no? Kasi nangyari na yung higher time frame pullback na na-anticipate natin, no, na mangyari. Makita natin may mga buy signal dito kaninang hapon. So lalabas yan dito sa Discord alert natin. May mga buy signal dyan sa 5 minutes time frame. Itong dalawa. Ito yung kaninang hapon, no? So pwede natin gamitin yan as confirmation, no? So pwede ka rin mag-trade na hindi lang naka-base sa signal. Mag-base ka sa price action, sa key levels, no? So apply nyo lang yung mga tinuturo natin, no? Makita natin dito na nagkaroon ng rejection dito sa key level. Ito pa lang, base pa lang sa candle na ito, ang laki ng rejection, nagkaroon ng bullish momentum, no? Nag-pullback. So dito maganda mag-entry ng buy trades, no? Lalo na makita mo yung breakout na to. Nag-breakout sa key level, no? Malakas yung bullish momentum, kaya if magsisell ka dyan, risky na. Kasi based pa lang sa price action, malakas ang mga buyers. Then kanina, no, if wala ka pa rin buy position, pwede ka mag buy trades dito. Kanina katulad ng trade ng isang student natin, no, na nag-enter ng buy after mag-pull back, no. So titingnan natin yung pullback na to is almost 180 pips, no. Malaking move yan. And nakita natin nag-bullish move siya at ni-retest yung key level sa taas. So paano naging valid yung buy trade dito? So una, so price below key level, then base sa structure, malakas yung bullish momentum, no? So
So, entry sa pullback. Then, retest key level sa taas. Then, ATS by signal. So, ilan yung mga confirmation, no? Na pwede natin gamitin sa trading, no? So, as of now, tingnan natin. So, possible kasi magkaroon ng rejection dito sa 1 hour time frame na itong bullish move na to na possible maging rejection or upper wick yan, and possible mag-flip yan to bearish, no? Na nag-bullish move siya, nag-create lang ng upper wick, no? Then, bearish move pa rin. So, possible mangyari to, no? If mag-hold below dito sa key level, no? Then, based sa hard time frame candle natin, itong H4 time frame, kaka-create lang 10 PM na possible mag-pullback yan. So, prefer natin mag-pullback is dito sa previous key level, no? Sa 4,905. Na possible balikan yan, no? Ito yung preference natin mangyari. So, it doesn't mean na magiging seller tayo. So, buyer pa rin tayo, no? Bullish bias pa rin tayo na wait lang tayo na pullback for entry ng buy, no? Then, take note, meron tayong FOMC meeting mamayang 3 AM. Ito. So, pwede nyo i-check yan sa economic calendar, no? Sa investing app. Then, bukas, meron tayong NFP. So, Thursday, non-farm payroll, unemployment rate, and so Friday, meron tayong PMI. So, wala ka marinig. So, check mo yung mic mo. Ay, ano, yung taas mo yung volume, baka nakamute ka. Sa iba ba wala ba marinig na mic? So, lakas pa rin ang bullish momentum, no? Kita natin sa H1 time frame. So, meron naman sa iba. Baka try nyo mag-exit sa ano, sa Discord, then join ulit kayo. Then make sure hindi ako nakamute or taas mo yung volume ko, baka naka-low. So, ito yung bias natin sa gold. Lagay natin. Na possible mangyari, no? Mamaya. So, prefer natin mag-pullback muna, no? Para sa at least dito, if mag-hold sa key level, bullish bias tayo. No? So, pwede ka rin mag-buy dito sa taas if mag-hold yung key level dito, no? So, dito sa key level na yan. Pero take note, overextended na yung pagtaas ng gold, no? So, high risk yung buy setup dito sa taas, no? Kasi, laki ng tinaas eh. So, possible mag-pullback yan. So, prefer natin itong key level na to. Yung 4,095. No? I-retest yan. Mag-pullback. If mag-deeper pullback pa hanggang dito sa next key level, no? Possible mangyari yan, no? Kaya titingnan natin yung price action, profit taking, no? Kung gaano kalakas yung pullback, yung bearish momentum. Then mag-enter lang tayo ng buy position if meron tayong mga buy confirmation, momentum yung buyers, paghina ng mga seller or sellers exhaustion.
or possible i-retest to yung 4,082, no? Possible mangyari yan na mag-break below sa key level in i-retest ang key level dito. Okay, mag-hold yung key level, no? Bullish bias pa rin tayo. So ayun yung mga titingnan natin na possible mangyari sa gold, no? So if nakabag-buy position ka, pwede ka mag-secure partial dito sa taas, no? Before FOMC meeting, before NFP, no? Possible yan. Then if bullish bias tayo, next target niyan is itong key level sa taas, yung 4,150. If titingnan natin yung 4 time frame, no? Possible balikan yan sa taas. Tingnan natin yung weekly, no? Nakita natin nag-create ng lower wick yung weekly time frame, then nag-flip and bullish bias. So kaya if buyers tayo, no, based sa time frame, mas prefer natin mag-entry ng mga swing trades dito sa lower wick, no? Before pa mag-bullish move, dapat naka-entry ka na ng buy position mo or malapit dito sa flip ng candle or dito. So dito yung best entry, hindi dito sa taas, no? Na possible balikan tong yung taas or yung week ng previous week, no? Na balikan yan this week. Dahil madami tayong fundamental drivers sa USD, no? Possible volatile yung event for this week dahil meron tayong NFP, non-farm payroll bukas, and unemployment rate. So lang guys sa market update sa gold. So ulitin natin, bullish bias tayo based sa market structure, price action, fundamentals, no? So wait lang tayo ng pullback for best entry. Apply natin yung mga key levels, yung best time to enter ng trades, no? Gamitin natin kung price below key level for best entry ng buy position, price action kung merong mga bullish momentum, buy confirmation based sa candle closure, then timing sa H4 time frame, no? Then always have risk management, no? Apply natin yan lahat. So wag lang tayo mag-trade based sa technicals, apply rin natin kung ano yung ongoing event, no, or fundamentals, market sentiment, no? So titingnan natin yan.